yung ano muna, no, yung yung chessboard, no. Yan, H1. Chessboard muna. Okay, so syempre, gawa tayo ng ating canvas, no. Yan, canvas. So, yung canvas natin, canvas na lang din ang ID. Tapos, 300, gawin natin mga, ano, gawin natin mga 900 by 600. Okay na yan, no? Tapos yung ating script, no? Yan, script. Pwede nyo lagyan dito, ano? Sa mismong script para dyan na lang muna lahat ng file or iba naman yung approach natin, no? Gawa naman tayo ng external script, no? So, lagyan tayo ng source dito. SRC. Okay. Oops. SRC. Tapos kung saan nakalagay, no? So, lagay natin chessboard.js. Yan. Para yung JavaScript file natin, nakalagay lang sa isang or separate file, no? Okay. So, gawin na natin yan. Right-click tayo rito, no? New file, tas chessboard.js. Yan. Okay. So, sa chessboard.js natin, so, lagay natin yung ating variable definition. Okay? Yan, definitions. Yan. So, una, syempre, yung canvas natin, no? Var canvas is equal to document dot get element by ID. Okay? Alam na natin yan, no? So, ano pangalan ng canvas natin? Ito, canvas na rin mismo, no? Yan. Okay, and then yung ating context or CTX, context na lang para buo, no? Canvas dot get context. Yan. Ano ba yan? Wait lang. Ano yan? Yung result? Okay na. Andito na yung certificate nyo rin. Photocopy ng certificate. Sa inyo yung original na certificate. Sa akin, photocopy lang. Ang original sa akin yung evaluation. Okay, sige. Yan, so thank you sa pag-aantay. Okay, so okay na yung variable definitions natin, no? So next, ano gagawin natin? So drawing natin yung rectangle natin, no? So paano natin yung drawing yun? Meron tayong, ano ba yung requirement natin doon? I-check ko nga muna. Dito sa drawing shapes, no? Chessboard. So, magdo-drawing lang tayo ng mga ano dito, no? Mga squares. Di ba? Tama ba? Mga squares na iba-iba ang kulay para magmukhang chessboard. Yan. So, mga squares lang yan. Yan. So, ilan ba yan? Ilang squares yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 8 na magkakaibang kulay na squares, no? So, una, define muna natin yung colors. Yan, colors. Okay, so pwede tayo mag-define ng variable that will handle our colors. No? Like, for example, light cell color. Okay, pwedeng hexadecimal, no? Ano bang magandang, ano bang kulay yan? Parang something brown. So, yung hexadecimal niyan is actually BBB 180. Okay? Yan. Yung sa dark naman, dark cell color, it's up to you, no? So, wala naman akong standard na kulay. So, it's up to you kung anong kulay gusto nyo ilagay dyan. So, ito yung na-search ko na kulay ng mga cell na yan or mga squares na yan, no? Okay, next. So, yung ating
rectangle na, no? Tama ba? Ay, hindi. Maglagay muna tayo ng variables, no? Ito kasi, kung saan siya nakaposition, no? Usually, ganun yung ginagawa natin, right? I-review nga tayo kung paano mag-drawing ng rectangle. Asa na yung rectangle natin, basic shape. Yan. So, ganun lang, no? Using the rect, okay, the rect function, wherein nandun yung, ito para mas maganda. Yan. So, nandun yung x and y, which was the location, okay? Pwede nyong gawa ng variable yung mga location na yan, no? Like, var x is equal to, for example, 200. Then, var y natin, nasa position 50, no? Somewhere in our canvas. So, magsisimula siya sa point 200 to 50. Okay? So, yan yung mga cell, no? So, usually, ang gagawin natin dyan is, ganito muna, no? Mano-mano, no? So, pwede tayo maglagay ng context. Yung light color muna, light color. Fill style. Alala yung fill style? So, yan yung parang paint bucket natin dyan, no? Light color or light cell color. Then, pag fill style ang ginamit, dito kasi sa PowerPoint natin is stroke. Okay? Alam natin, pag stroke, outline lang yan, di ba? So, pag fill style, meron po ba tayong, magbigay rin ako ng example nun, no? Fill style, or wala. Wala siguro. Pero sige, take natin yung opportunity na to, no? So, pag fill style yung ginamit mo, anong kulay? Okay? Tapos, ang gagamitin mo dyan, hindi stroke, no? Kasi yung stroke outline lang yon. Fill rect. Okay? Fill rect. Yan. Example, gamitin natin yung x saka y na variables. Okay? And then, size niya, for example, is 50 by 50. Okay? So, let's see. Kung nandun na yan sa canvas natin. Show file location or show in Explorer. Ayun, so meron na tayo isa rito, no? Chessboard. Ayan, may isa na po tayo dyan. Okay, tapos ganun lang, no? I-adjust lang natin dapat yung kanyang mga location, di ba? Para magtugma-tugma yan. Yan. Ito naman, dark color. Okay, dark cell color naman to, di ba? Yan, dark cell color. Tapos adjust mo lang ulit yung kanyang X and Y, no? Pwede tayo mag-add, no? X plus 50. Okay, kasi 50 yung sizes natin, di ba? Yan. So, pwede pala natin gawing variable din to, no? Yung 50. Or sige, ganyan na muna siguro, no? Para mas madaling intindihin. Yan. So, plus 50 lang tayo sa X. Tama? Pumunta siya rin sa kasunod. Tapos, same, tama ba? Sinan ko lang. Same Y. Ayun. Okay, so ganun lang. Plus 50 ka lang lagi ng plus 50 dyan. Okay? So, ganun po yung logic nito, no? O, yung kasunod, ito, 50. Ano sunod? Plus 100 ka na. Kasi ganun yung, ano niya, no? Ganun yung size niya, di ba? So, ito, plus 150. Okay? So, ayan po. Meron ka na pong mga colors, no? Or mga, or malapit mo na mabuo yung requirement natin dun sa chessboard, no? Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda gumamit ng looping. Okay? So, instead of this, na iisa-isay mo siya, siyempre, mas maganda gumamit ng looping. Okay? So, looping po yung gagamitin natin, ha? And, so, to do that, gawa tayo ng for loop. Okay? Var I, yung ating index is equal to 1. Tapos ilan yung mga squares na yon?
Kung natandaan natin, no? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 by 8 po siya, no? 8 row, saka 8 column. Okay? So, yun na po yung gagawin. Dalawang loop, no? Isang maglo-loop ng row, saka isang maglo-loop ng column. Okay? So, that would be less than equal to 8. Plus tayo dyan. Okay? Yan. Tapos sa loob naman, yung ating column, no? Yan. So, var j na lang, equal to 1. Okay? Then, j equal to 8 or less than equal to 8, then j plus plus. Okay? So, ang tanong na lang, paano sila mag-a-alternate? Okay? So, sabi ko sa inyo last time, no, yung clue. Add or even lang yan, di ba? So, pag add, dark color, pag even, light color. Kaso problema mo, yung kasunod, mag-a-alternate po. Okay? So, kung i-apply natin, no, mag-base muna tayo, for example, sa I, which was our column, no? Yung mga pahalang. Tama? Pahalang yung, ano ba pahalang dyan? Malito na rin ako. Alam ko ito. Ang first loop natin is pababa. Ito, row. Row pala yun. Lagyan natin ng comment. Yan, row. Tapos ito, column. Lagyan natin, no? If, yung pag ano, no? J. So, if J is divisible by 2, yan, modulo division equal to 0, then context, ito, fill style, light cell color. So, copying ko na lang to. Yan. Else, dark color siya. Okay, so tingnan natin. Ito na yun. Ay, nawala. Ayun, ang nangyari, mukhang may error ako ron. Wala lumabas, natin error sa element console. Wala rin naman. Hindi pa ako nag-drawing na rectangle, no? Fill style pa lang to. Yan, rectangle muna, context. Yung rectangle natin, ginagawa yun sa ano, after ng else or after ng condition natin, di ba? Fill rect. Okay. Consider din natin, no, yung ating x and y. Kasi kung napansin natin kanina, pag column, nagpa-plus 50 tayo. Pag naman y, ganun din. Plus 50 ka rin sa y. Okay, so maraming mga variables na kailangan consider kaya tayo nag-declare ng ganito. No? So, pag ganun, so yung x natin is, sabi ko kanina, plus 15, no? So, x plus 50. Kaya lang, mapansin nyo, nag-add siya na nag-add. Depende dun sa column niya. Okay? So, ang technique dyan, kung ano yung value ni I, di ba? 1, i-multiply natin dito. Okay? Para pag ang value niya is 1, so plus 50 lang yan. Tama? Tama ba? Nakakasunod pa ba kayo? Okay? Pag ito ay 1, 1 times 50 is still 50. Okay? Pag nag-2 na yon, nag-loop na siya sa 2, mukha nung ginawa natin dito, no? Nag-add tayo ng 100. Di ba? May naka-open mic, may kumakanta. Sino po yan? Paki-turn off. Cherry Ann. Yan. Or may question ka po? May question ba, Cherry Ann? Mukhang kumakanta si Cherry Ann. Napindot lang po, sir. Okay, sige. So, nagets naman yun, no? So, yung x natin, nag-i-increase by 50 kasi yun yung size natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung first increment natin is nag-add tayo ng 50, no? From this one. Okay, 50. Okay? Tapos, nag-add tayo ng 50.
So, nakadepende tayo sa value ng I, no? Okay, every time na nag-i-increment yung I, nagta-times siya sa 50. Pag ito naging 2, 2 times 50 is equal to 100. Okay po? Yan. So, pag nag-3 yan, 3 times 50, ilan na po yun? 150 na. Okay? So, solve na yung I natin. So, ibig sabihin, ito yung ating column, no? So, baliktad pala ako. Yan. So, column yung I, tapos yung J ang ating row. Dahil J yung row natin, siya yung magiging Y. Okay? So, yung Y natin ngayon, ganun din, no? Yung Y natin, Y plus J times 50. Okay? So, again, saan po galing yung 50 na yan? Saan po? Paki-comment nga kung saan galing yung 50 na yan. Kung nakakasunod pa tayo, saan galing yung 50 na yon? Yung mga pinagka-times natin na yon. Nandyan pa ba kayo? Paki-comment kung saan po galing yung 50. Okay, mukhang walang nakaano. Ayun. Yan. So, sabi ni Kenneth, no? Ni John Kenneth sa size. Okay, sa sizes niya, in dimension niya, no? Yan, yung dinefine natin kanina, no? Actually, di natin dinefine, di ba? Yun yung ginawa natin kanina. Ayan, no? 50 by 50. Kaya yun, nag-add tayo ng 50 sa X at saka sa Y. Okay, kasi gusto natin mag-increment siya by 50, no? Both row and column, no? So, yung sizes natin, again, 50 by 50. Okay? Yan. So, ito yung first trial natin, no? So, yung row muna. So, tignan natin kung anong mangyayari kung sino yung light color at dark cell color. Ayan. So, ganun po yung nangyari, no? So, ang unang lumabas is dark color. Okay, which was ito, no? Ayan. So, puro paha lang siya. So, ibig sabihin, tama yung assessment natin na itong J is yung ating column, mga paha lang. Okay? Pag I naman, pag pinalitan ko ng I ito, no? Yung ating modulo division dito, no? Yan. Oops, sorry. Yan. I naman siya. Okay? Ang mangyayari naman, puro pag ganun naman. Okay? Pero ang gusto natin, alternate eh. Okay? So, ang trick dyan is, pwede nating i-add. Okay? Yung J tsaka I para mag-alternate siya, no? Yan. Ang likot lang ng aking mouse, no? So, kukulong ko lang sila sa isang parenthesis. Okay? Ayan. Okay? Kasi, nagbabago yung ating J every time na nag-i-increment yung I. Okay? So, kung ang I natin is for example 1, ano ko na nga lang, likot na mouse. For example, ang I natin is 1 plus ang current value ng J is 1 din. Okay? So, that will be equal to 2. Okay? Next loop niyan, ano ang value ng I? Ano po ang value ng I? Tingin nyo. 2, sir. Sabi ni Vincent Turao. Sabi ni Kenneth, 1. Yan. So, lahat sila nagkakasundo. 1, pinagkaisang ka, Vincent. Tatlo pa lang to. Oh, wait lang Sige, pakisagot muna yung mga yan kung 1 or 2 ba talaga yung making value ni I.
Okay, ayan. Medyo hati ang ating opinion, no? So, 2 daw sila lahat. Okay, so merong 4 na sumagot ng 1. Tapos yung the rest, ilan ba itong sumagot po? Yung iba kaya, ang naguguluhan. Ganito po yan. 1 pa rin yan. Okay, yung I natin, 1 pa rin yan. Kasi tatapusin niya muna ito. Okay, kailangan makawalo muna siya bago siya bumalik doon. Okay? Ganun po nag-work yan, itong nested loop natin, ha? When it comes to column and row. So, kung ang I natin is 1, ang value ng J natin, nag-increment na, 2 na po. Okay, so again, tatapusin niya yan hanggang 8. Okay, so ito equal to 2, which was add. So, pag add tayo, light cell color yan. Okay, ito 3. Even na yan, so dark color. Okay, ganun po yung mangyayari sa kanila, no? So, pag 1 yung I, mauuna, light color. Okay? Now, pag naging 2 yung I, okay? 2 plus 1, ang value ng J. Next, ano tayo ha? Next loop na tayo. Value ng I natin is 2. Okay? Next loop na tayo. Sabihin, nakatapos na tayo ng 8. So, lumabas na tayo dito sa loop na to, sa row. Bumalik na po tayo sa I, sa column, no? So, ang value ng I natin is 2. So, 2 plus 1 is equal to 3. Ang 3 natin is dark color na po kasi siya po ay, ano na siya, add or even. Ano po ang 3? Add or even? Okay, mukhang nahihirapan sila mag-decide, no? Kung ano ba yung 3. Add or even. Okay, pag divisible by 2 po, that is automatically even, no? So, ito ay hindi divisible by 2, right? So, dapat yan add. At kung add yan, dark cell color na po yan. Okay? So, dito pa lang makikita na natin, no, kung ano yung simula. Okay po? So, yung unang loop natin po, light color ang nauna. Then, yung second loop natin, dark color na. Okay? So, next loop, sa J to. J pa rin to, no? 2 plus 2. Okay, ito ay ito, ha. Lagyan natin ng column name. O, dito lang sa taas, no? Column name. I. Oops. Ay ito. Okay, tapos ito, J. Yan. Okay? So, yung J natin, nagbabago. Mas mabilis siya nagbabago, no? So, 2 plus 2 is equal to 4. Okay? Pag add siya, o pag even pala siya, light color. Okay? Again, hanggang sa makatapos siya ng 8. Okay? So, with that, na-achieve na natin yung goal natin, no? Na mapag-alternate yung ating mga squares, no? Dark color at cell color. Okay, so tingnan natin. Yan. Okay, magic, no? Okay, gets po ba yun? So, ganun lang, no? Yung tricks natin, no? Yan. Addition lang, no? Addition lang ng I plus J. Usually, universal po yan. When it comes to, or hindi ko pa na-check yung mga gawa nyo, no? So, i-assess nyo na lang kung tama or kung mas maikli. Samantalahin natin yung ating mga variables, no? Okay? May question po ba? Pwede mag-raise ng hand kung may question. Nandiyan pa ba kayo? Yes, brother. Sir. Okay, sige. Wala namang mga questions, no? So, ayan na, yung ating checkered, no? Yan. Okay, yung isa naman, no? Yung ating
Pacman, no? Itong Pacman, medyo madali lang to, di ba? When it comes to radius, medyo tapansyahin lang natin kasi ano ba to, sa pagitan. Pwedeng 45 degrees to, no? Yung simula niya. Okay, try naman natin yung Pacman. Siguro natin lalagay yon. I-comment ko na lang muna to, no? Comment na lang muna. Mukhang hindi nagko-comment ng buo. I-comment ko na lang muna to, ha? Yan. Okay, so yung Pacman naman natin. Yan. So yung ating Pacman, medyo marami-rami yan, no? Hindi, nagpalagay ba ako ng ano ron? Dapat merong pang ano, no? Text, pero mas madali lang, kaya-kaya nyo na yan, no? Si Pacman na lang ang ano natin, ha? Ang gawin natin. Yan, so start na tayo. Usually, gumagawa ako ng mga variables, no? Para sa mga yan, var for our radian, no? Radian is equal to, o siguro, para hindi kayo malito, no? Yung specific na lang. Huwag na muna radian. Yan. So, yung body muna. Body. So, context. Begin pa. Yan. Tapos, ulit tayo na stroke, no? Context that stroke style. So, ito yung kulay, no? Ng ating stroke outline, no? Orange. Yan. Okay. Tapos, kahit pala wala ng ano, no? Pero sige. Lagay tayo ng fill style. Context that fill style. Fill style pala dapat. So, huwag na muna stroke siguro, no? Fill style na lang. Yan, fill style. Okay, kasi meron siyang kulay. Yan. So, ano yung unang gagawin, no? So, ano bang uunahin, yung bilog o yung bunganga? Okay, pwede, maling dyan, no? Pwede kayo magsimula rin sa part na to. Ano yung point dito, papunta rito? Okay, and then dito. At saka may tudok to ngayon, no? Yung circle. Okay, so try natin. Hulaan yung mga coordinates na yan, no? Okay, paano tayo mag-drawing ng line? Naalala ko paano mag-drawing ng line? Ano nga po yung unang function na ginagamit? Begin path, sir. To draw line. Meron na tayong begin path. Ito, may begin path na tayo. Mag-drawing na tayo ng line. Move to, sir. Ayun. Line. Stroke, sir. Natumbok Line ni 2, sir. Francis. Move to po muna. Move to. Move to. Move to. Yan. Move to. Okay. So, ano kaya yung coordinate? Try natin sa 250 by 250 magsimula. Tapos, yung kasunod niya, yan. Kung meron tayong move to, meron tayong ano yung kasunod nito? Line 2. Line 2. Yan, very good. Line 2. Yan yung magka-partner lagi, no? Yan. So, saan pupunta, no? Ito yung 250 by 250, no? So, itong baba na to, manghula na lang din tayo, no? Pwedeng, let's say, 330 by 310. Ganoon naman talaga, no? Pwede tayo manghula, no? Yan. Okay. So, 250, then 310, 310. Try natin yung ito. Ito naman pa ganito. Or, ano ba? Guro yung ano muna, no? Paano natin gagawin to? Ito yung line natin. So, yung arc na muna siguro ang unahin ko. Yan yung arc. Yan. So, nasabi ko na rin, no? Yung ano natin. Yung keyword, no? Arc. Okay.
So, saan magsisimula yung arc? Pwede ko siyang simulan dito. Pag ganun. Okay, pag ganito, no? Para lang mabuo siya. So, sa 250, ito yung first, ano natin, no? First point natin, 250, papunta dito. Okay? So, 250, yun yung first point niya, 250, 250. Yung radius, gaano kalaki? Let's say 100. Okay? Then, ito na po, yung first, ano natin, yung mga degrees, no? Yan. So, paano natin gagawin yung mga degrees na yan? Ano kayang degree to? Ano? Mula dito, papunta ron. Okay, alam natin 0 to, no? Kung babalikan natin yung ating circle. Asan na yung circle natin? Ayan. Ito ba yon? Hindi. Ito yung dito sa drawing lines yung may arc. Yung merong ano, yung merong degrees, no? Ito, ano? So, ito, 0. Okay, ito, papunta sa baba, 90. So, clockwise. Okay, papunta ron, 250, dito tayo nagsimula, no? Sa part na to, ano kaya, degrees to, ano? Yan, kaya maganda, para di tayo nanguhula, gumamit tayo ng, ano, ng pi. Okay? Paano natin gagamitin yung pi? Or meron ba kayong suggestion kung paano nyo sinolve yung problem na yon? Ano yung first angle natin? Sige nga, pati nga sa comment, pwede kayong mag-suggest, no? Total, nagawa nyo naman na yan. Ano kaya yung first angle natin o yung starting angle natin? Wala kayong idea? Di ba nagawa nyo na yan? Sige nga, check nga tayo ng ano, ng gawa nyo. Check tayo ng isa ron. Asan na yung classroom natin? May hiyain kayo, no? Yan, classwork. May nagpasa na ba? Yan, may 6 na pala nagpasa, no? Yan, so tingnan natin yung gawa ni, ano, ni John Kenneth. Okay, so tingnan natin kung ano yung, gumamit ka rin ng math.py. Okay, gumamit din siya ng math.py. By ano ka naman, no? By percentage, no? Okay. Mas madali kasi pag math.py kaysa yung manghuhula ka, no? Ng, ito, si Nicolette. Okay, ano to? Ito yung chessboard mo. Yun, tama rin yung ginawa ni, ano. Ternary yung ginamit ni Nicolette. Okay, Radian din, no? Radian din yung ginamit. May left ka pa, ha? Left. Yan, actually, ito na rin na-type ko kanina, no? Mukhang parehas tayo na nasa isip, no? Or, ano ba to? Sige, koptihin natin yung gawa ni Nicolette, no? Maski mga points, no? Mukhang isa lang yung source natin, ha? Yan, okay lang yan. So, meron tayong radian, no? Pwede tayo mag-create ng variable na radian for our math.py. Okay? Naka-divide siya by 180. Ang math.py natin, basically 3.14. No? Okay? So, para maging 360 yan, no? Ano ba sa yan? Ba't naka-divide yan?
3.14 divided by 180. Yan, 0.0074. Okay, ano po ba yung ginagawa ni math.py? Okay? Sa circle. So basically, yun nga, siya yung nagiging radian that is part of circle na that identifies yung ating rotation kung saan siya pupunta. Okay? So ang ginamit niya rito, ayan, times 37, 323, no? May false ka pa dyan. Para saan po yung false? Ano yung 37 point? Kung yun yung sagot, no? Sa calculator natin. 3.14 ang math.py divided by 180. Okay? Times 37. Ayun yung degree na ginamit. 0.65 something something. Okay? So basically, tricks lang yan, no? Pero try natin i-apply, no? 37 daw times radian. Okay, ano yung kasunod niya? 360. Isang buong rotation. Tama ba? 323 lang. Hindi siya umabot ng 363. 323 times radian. Yan. Yung false, kahit di mo nalagay yon, no? So, okay na yon. Yan. Itong hindi ko nga magets dyan, no? Ba't kailangan pa tayong gumamit ng math.py kung pwede naman natin ilagay yung specific degree. Okay? Pero nandyan na yan, no? Yan natin yan dyan. Okay, next, yung ating line 2 that will connect dun sa arc natin. Okay, asa na yung Pacman natin? Yan, so basically, papupuntahin lang natin, no? Kung nandito na tayo sa part na to, papupuntahin lang natin yan dun. Baliktad pala ako. O ganun nga pala yan, no? Yan, so, ang line to natin is babalik lang siya sa 250, 250. Yan, 250, 250. Kasi siya nagsimula, dun din siya babalik. Okay? Yan. Tapos i-fill na natin context dot fill para lumabas na siya, no? Okay. So, tingnan natin kung gumagana na. Saan na po siya? Ayan. May Pacman na tayo, no? O, yung mata na lang. Okay, so yung mata, ito yung eye natin. Yan. So, ganun din, context begin path, no? Para ma-reset yung kanyang path. Okay, and then, lagyan tayo ng fill style, context that fill style, black, or hexadecimal value, 00, no? Yan yung black. Okay, diretso arc na yan kasi wala naman yung putol, no? Context that arc, kung saan siya nakalagay. Okay, so kaya natin ilagay yan saan. Kung ito ay 250, 250, so somewhere dyan. Pwede natin siyang taas na onte, no? Yan, so hingin natin 250, 200. Tapos maliit lang, no? 10. Okay? Yung radian niya, pwede natin lagay 0. 0 times radian. Okay, 0 pa rin naman yan. Any number that multiplies to 0, 0 na yan. So, irrelevant na po yan. 0 na lang yan. Okay? Then, pwede natin ilagay ito as 360. Maiba naman, no? Isang buong ano siya, isang buong rotation siya, di ba? 360. Tapos, fill na agad tayo. Okay, so let's see. Yan na. Okay? Yan. So, yun ay Pacman. Iusog mo na lang, no? Copy-paste mo na lang to. Tapos, iusog mo rin sa gilid.
Okay? So, ayan po. No? May mga di pa pala nagpasa. No? Ayan, may mga project na sila. Pero syempre, maganda maano nyo rin, ha? Ma-practice nyo rin. Okay? May mga question pa po ba sa assignment natin? Wala na po, sir. Wala na? None so far po. Sige. So, with that, proceed na tayo dun sa next lesson natin. Yan. Drawing image na po tayo, no? So, mag-drawing na tayo ng image. Kailangan natin to, no? Kasi, later on, gagamit tayo ng mga image na pagagalawin natin with the use of animation. I-download ko na lang. Yan, HTML canvas, drawing image, no? So, sprite po yung term sa mga image or collection of image na nakalagay lang sa iisang file. Okay? So, a web page with many images can take long time to load, no? Yun yung advantage ni Sprite, no? Mas mababa yung kanyang file size at the same time yung bandwidth, no? Kasi sama-sama na doon. Ano ba itsura ng Sprite? So, usually ganyan po. Ay, ganyan lang sila kaliliit, no? Pwede nating i-scale yan or i-rotate, i-move. Okay? Yun yung tinatawag na bit sprite, no? Mga 8-bit lang. When we say 8-bit, so parang yung checkboard kanina, no? 8 by 8 lang po siya. May mga sprite naman na ganito, no? Usually, yan yung ginagamit sa animation or yan yung tinatawag na sprite sheet. Okay po? Wherein, naka-load na yan sa web page, ang gagawin mo na lang is i-clip. Okay? I-clip yung mga image. So, for example, eto muna, no? Ito muna yung palalabasin ko. Then next, yung pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang sa matapos yung last image. Tapos, i-animate na lang. Okay? Or ilulok na lang sila, no? Para yan ay magkaroon ng illusion na tumatakbo. Okay? Paano ba ginagawa yung clip? Yan. So, meron tayong example dito. No? Yung Pokemon na yan. Hindi ko pa na-download yan. So, pwede ko bang i-download yan dito? Check natin kung pwede ko i-download yung file. Yan yung pag-eksperimentohan natin. Okay, i-search ko na lang yan. Pokemon na yan. Nasa net naman yan. Pokemon Sprite. Ang dami. Okay, so ganyan yung mga itsura na Sprite, no? Hanap na lang siguro tayo ng iba. Pero maganda yung itsura nila, no? Snipping tool, sir. Ha? Snipping tool. Ano? I-snip na lang po, sir. Snipping tool. Snip na lang. Sige. Basta maliit yan. Pero sige, okay na yan. Yan. Ay, meron siyang onting alarm. Okay, so i-add natin sa folder natin yon. Yan, drawing image. Yan, nandun na siya. And let's try to clip yung ating image niya, no?
So, draw image method, no? Yung ginagamit to draw image, no? Doon sa ating canvas, no? Or pwede rin dyan, video. Yan. So, sa draw image, pwede nating kuhain lang yung isang part ng image, i-reduce yung size, no? Or increase, no? So, you cannot call the draw image method before the image has loaded. So, kailangan ma-load muna yung image dun sa ating web page, no? Bago natin, syempre, gamitin yung ating method, no? Yung draw image. Okay? Yan. So, to ensure that the image has been loaded, tatawagin natin, no? Yung window.onload function. Okay? So, burahin ko na muna to. Yan. Chessboard to, no? Pokemon. Yan. Canvas natin. So, ganun pa rin. Image pa rin. Canvas, ano pa rin siya. Yung name niya. Okay. So, okay na yun. 900 by 450, no? So, ito. Baguhin ko na lang muna to. Pokemon naman. Pokemon.js. Yan. So, gawa tayo ng JS natin for our Pokemon. Pokemon JS. Yan. So, sabi, gamitin daw yung window.onload function. Okay? Familiar ba kayo ron? Sa JavaScript. So, that would be window.onload function. Okay? Yan. Yan. Okay? So, ganun pa rin. Yung ating definitions, no? Copyahin ko na lang. Chessboard natin. Yan. Yan yung ating definitions. Yan. So, nagawa na natin yung onload function. Tuloy muna tayo. Or yun, no? Or pwede rin gamitin to, no? Yung .onload para dun sa image natin. Okay, pero mamaya may ibang style akong gagamitin dyan, no? Kasi medyo kaka-error sa part na yun. Okay, so yung syntax, syempre yung position ng image sa canvas, no? Okay, nandyan po yan, ha? XY, so yung image yan yung source, img. Okay? Then yung width and height, meron din. Okay, pag i-clip nyo, may XX saka SY. Okay? As yung width and height. Ang dami naman po niyan, sir. Para madali, lagyan natin ng visualization. Okay, ito muna yung mga parameter values. So, IMG, yan po yung ating source file. SX, yan yung X coordinate natin sa start ng clippings. Okay, yung Y naman, for the Y coordinate, S width, optional po yan sa clip image width and height. Yan. Yung X, yung coordinate where to place the image on the canvas, yung position niya, X and Y coordinate. Then optional din po yung width at height kung gusto natin siyang i-reduce, no? Yan, punta tayo dun sa visualization. Ayan, so for example, meron tayong draw image function dito, no? Ito po yung image, yan yung source file natin. Okay? And yung X niya, yung position X, saka yung position Y pa rin. Parang rectangle lang, di ba? Yan, so I hope familiar tayo dyan, no? Yan, so tatlo pa lang yan, ha? X, Y, saka image, no? So siguro gawin na natin. Okay? Itong approach na to is medyo object-oriented, no? Gagawa muna ako ng variable for my Pokemon tile. Is equal to, tatawagin ko yung image class. Yan. Okay? Yan.
si image class, so siya po yung responsible sa mga image element inside of the web page or HTML, no? So, Pokemon tile, meron siyang attribute na src. Okay? Tapos yung ating source file, no? So, ano po ba yung file name ng ating Pokemon? Ayun, Pokemon din, no? Pokemon.png. Okay? Yan, lalagay natin dito Pokemon.png. Ano yan ha? Take note. Kasi mukhang wala sa presentation yan. Okay? Yan. Pokemon.png. No? Okay? Yan. Then after nyan, so ito yung source natin. I-load natin. Okay? Yung image. Para hindi na kayo mag-document get element by ID. Okay? So, Pokemon tile. Ito yung ating object, no? Dot onload. Okay? Onload is equal to function. Kamukha nung ginawa natin sa task. Okay? Yan. Okay? Then, tryan natin i-drawing yung image. So, lahat muna, no? All Pokemon. Yan. Oops. Yan. So, ano nga ulit yung function? Context dot draw image. Okay? So, yung first parameter natin is yung ating Pokemon tile. Yan. Alam niya na yung source niyan. Then, yung position, let's say, sa 0, 0 position muna. Yan. Okay po. Yan. Lagyan natin ng semicolon yung ating function. And let's see. Okay, so ayan na po, no? Yung ating Pokemon, nakadrawing na siya sa ating canvas. Okay? Yan. Okay, gets po yun. Ito yung ginawa natin, no? 3 parameter pa lang. X, Y, tsaka IMG. Okay? Next, width and height. So, yung width and height, optional yan kung gusto mong increase or i-reduce yung kanyang size. Pag ganyan kasi nadi-distort. For example, pag nag-add tayo dito, no? For example, gawin natin siyang, ano ba size na original nito? 631 by 287. So, example, gawin natin siyang 300 by 200. So, yan po yung magiging size niya. Pag niload natin yung page natin, ayan, distorted po. Kasi sinunod niya yung X and Y values nilagay mo for the width and height. Okay? So, I don't advise na naglalagay pa tayo ng ganyan. No? Pero for the sake of the discussion, meron tayong dimension height saka dimension width. Ilagay na muna natin. Yan. Next, yung clippings. Ayan na po yung ating clippings. Medyo nag-forward siya. Or parang gano'n nga. Okay, yung SX saka SY. Yung tinatawag. Ito yan, yung X and Y na to. No? So, saan magsisimula yung clipping? Sabi niya dito. Okay? Tapos yung width and height, kung gaano kalaki yung clippings. No? Okay, so try natin. Optional po ba yun? Yung width and height for the... So, optional din, no? Yung mga width and height na yan, optional din po yan. Okay, so try natin maglagay ng values dun sa ating draw image. Random lang muna, no? Let's say 20, 20. Sino kaya makukuha dyan? And then yung height niya, 50 by 50. Okay, ito yung clippings, X and Y. Dito yan, somewhere there, no? Okay, and then yung width and height, 50 by 50. Okay, so tingnan natin kung ano mangyayari sa image natin. Ayan. Hindi ko lang nakita kung ilan sila kanina.
Burahin ko muna. So, si Bulbasaur yung huli rito, ano? Tapos ito, Pokestop yata to or something. Ito yung iniikot-ikot, eh, no? Nung kinlip ko siya, ayan, ang natira lang, ang liit na masyado, no? Si Snorlax, saka yung, sino ba yun? So, ganun po yung nangyari. Okay? Yun yung clippings, ha? Now, okay na tayo rito, ano? Nagets na po ba yung mga parameter values natin? Gets na po ba itong parameter value natin? Ano ulit yung image IMG na to? Paki-comment kung ano yung ibig sabihin niyang IMG na yan. IMG. Paki-comment kung ano ibig sabihin ng IMG na yan. Ayan, image source. Yan, very good. Okay, yung SX saka SY na to. Ano tong SX saka SY? Ano kaya yung SX and SY? Ayan, positioning. Very good. Position. Hindi pa po clip position yan. Okay, position pa lang po yan, X and Y. Etong S width saka S height. Ano po yan? Ano po yung S width saka yung S height? Yan, very good. Dimension, scale. Yan. Very good. Okay. Yung iba sana sumasagot din, no, para at least hindi makalimutan. Okay, next. Ano naman tong X and Y na to? Okay, ano tong X and Y na kasunod ng S width saka ng S height? X and Y. Yan. Okay, yung iba pwedeng humabol, no? Para hindi nyo makalimutan yung mga parameters natin kasi medyo madami. Madami yung ating mga nilalagay na numbers doon. Yan, clip or clippings, no? And lastly, ano naman po itong width and height? Okay, ano naman itong width and height? Ano naman po yung last parameter natin na width and height? Okay, medyo kulang yung sagot nyo. Anong scale yon? Anong part yon? Yan, very good. Natumbok ni John Kenneth. No? Clipping scale. Okay? Yan, clipping scale, no? So, ang gagawin natin, ito yun. Ang gagawin natin is, ito na rin pala yung steps, no? Yan, nakalagay na pala rito. Yan. Yan, yung mga gagawin, no? Yung ginawa ko rin. Okay. Ito po yung gagawin natin, no? Kukuhain natin isa-isa yung mga Pokemon na yan. Okay, isang technique para makuha niyo yung tamang position, pwede kayong gumamit ng Photoshop. No? Okay? Pwede po kayong gumamit ng Photoshop to identify their position and yung clippings na rin mismo. Kaya gusto ko sana yung original file. Pero check na lang din natin kung uubra. Ayan. So, open na muna natin sa Photoshop. Ayan. Open lang natin yung Photoshop. May step-by-step procedure na rin dito, ano? Ayan. So, nilagay ko na dyan para, syempre, di na kayo mahirapan. Okay. So, open natin yung image. Desktop.
Pokemon. Okay, so ito na po yung Pokemon natin. Kanina may mga shadows pa yan, no? So, i-crop ko siguro muna para eksakto yung ating ano. Hindi masyadong maganda yung pagka-clip ko dun sa snipping tool. Ang galing ko lang yung mga shadow part niya. Okay, mukhang okay naman na yan. So, ano daw po yung dapat gawin? So, i-open sa Photoshop, lagyan ng guide. No? So, para lagyan ng guide, pwede tayo pumunta sa window, then may new guide layout doon. So, punta tayo ron. Window. Is that window? View pala, view. Ayan, view, new guide layout. Ayan. So, next step is to identify the number of columns and row. Okay? So, 6 by 3. 6 by 3 yung ating columns and row, no? 6 kasi yung mga Pokemon sa row. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mula kay Pikachu, kay Bulbasaur. Then, 3, no? So, 6 by 3. Okay? Wag na po tayo maglagay ng gutter. Okay? Yan yung spaces eh. Ayan, no? May spaces. Or kung gusto nyo, pwede naman. Kaya lang, may mga part, like for example, ito, no? Medyo nasa edge na siya or tinamaan na siya nung column natin. I-zero na lang natin yan or pwedeng burahin na lang natin. Yan. Okay? And with that, ayan, meron na po tayong tamang-tama, no, na sukat ng ating mga squares. Okay? Yan, so next. So alamin natin daw, no, yung first clip to see is the width and height. Okay? So dito, 200 by 184 yung size ng isang clip, no? So check natin kung tama using the marquee tool. Okay. Paano malalaman yun? Ano bang tools ginamit dun? Dapat pala hindi ko binitawan. So, sige, ulit. Naka-inch ako eh, no? Naka-pixel. Baguhin ko lang pixel. Yan, marquee tool. Okay, huwag niyo bibitawan, no? I-take note, paki-take note ha. Paki-type 107 by 96. Yan po yung size ng ating clipping. Okay? 100, nakadiin ako ngayon sa aking mouse. Kasi pag binitawan ko, mawawala yung width and height eh. Paki-type 107 by 96. Okay, 107 by 96 yung size ng ating clipping. Okay? Or, nangyari doon? Tama ba? Ano ba nangyari dito? Lumalagpas. Wait lang, sorry. Lumagpas pala yung kanina, no? Tinype nyo na ba? Ayun, 107 by 96. Teka lang. Lagpas pala yung kanina. Ayaw niya, naka-snap ba ako? Dapat naka-snap ako. Snap to guides. Yan. 105 by 96. Yan. 105 by 96. Sobra yung kanina. 105 by 96. Ayan. Okay, thank you sa mga nag-update. 105 by 96 po. Yung isang yung isang clip natin, no? Yan. Hindi pala ako naka-snap to. Yan. So lahat yan
100. Ito sobra naman. Sige, i-fix na lang natin sa ano, no? Ang kulit eh, no? 105 by 96. Ito, 196 naman. Ano ba yun? Ba't ganun? Ito, sumusobra eh, no? Hindi, para maganda. Gulo, 105 by 96 na lang. Yun na lang sundin natin, no? Okay. Yan. So, use the Photoshop system to identify the image clip, no? Yan. Okay, drawing patterns. I-clip muna natin. So, paano natin i-clip yon? Kunyari, kukuhain natin si ano muna, sino ba gusto nyo kuhain dyan? Si Pikachu. Yan, i-comment ko muna to. Pikachu. Yan. Okay, context dot draw image. Okay. Tapos, syempre, first parameter natin, Pokemon tile. Okay, Pokemon tile. Yan, yung position, natin siya ilalagay, 0, 0. Okay, pagtabihin natin para alam natin kung sino yung mga magkakapartner. Okay, yung size. Ano ulit yung size? Ano yung nilagay yung size? 105 by 96. Yan. Okay. Tama ba? Yun yung size natin. 105 by 96. No, baka malito kayo kasi yan na rin yung gusto kong size ng aking clip. Ng mismong image, no? Aside from the clip. Yan, 105 by 96. Okay. Paano po tayo magsisimulang mag-clip? Okay? Ano po ba yung clip natin doon? Balik tayo rito. Yan. Okay? So, yung clip natin is the what? Okay, the coordinates kung saan tayo or yung points kung saan siya makiklip, no? So, in our case, magki-clip tayo dito sa 0, 0. Okay, kung si Pikachu yung kukuhain natin, ha? 0, 0. Okay? 0, 0. Okay? Yan. Now, yung clip width and height. Tama ba yun na po ba yung kasunod? Clip width and height. So, sabi ko nga, eto na lang din. Okay? Yan. Yan. So, check natin kung lalabas na ba si Pikachu. Ayan. So, lumabas na po si Pikachu. Okay? Ayan, si Pikachu lang. Okay, na-gets po ba yon? So, 0, 0. Yan yung starting natin. Dito. Mag-refer kayo dito sa sa Photoshop na lang. Ayan, 0. Tapos 0. Okay, yung width and height niya, kung ano yung mineasure natin kanina, yun na rin yung sa clip scale. Okay. Ayan. So, pag simula, madali lang eh. Paano naman pag sinong kukuhain natin? Ito, no? Paano naman pag si Squirtle? Yan, medyo mahirap kasi nasa gitna siya, no? Yan, si Squirtle naman. Squirtle. Yan. Okay, so kukopyahin ko na lang to kasi yung babaguhin na lang dyan is yung mga X and Y, no? Okay. So, una, itong pair na to, yung X and Y position. Saan natin siya ilalagay sa canvas? Okay? So, gusto ko, paano ba? Paano natin kukuhain si Squirtle?
Okay. Ano nga ulit itong X and Y na to? Yan yung coordinate, no? Kung saan natin ilalagay sa canvas. Okay, kung gusto ko nakahilera yan dito, ano yung coordinate niyan? So, pwede tayo mag-add, no? Same position, 0. Sa Y, I think, no? Tapos sa X, yung size niya is 105. So, siguro, maglagay ako dito, no? 105. Or 110. Yan, position naman yan eh. Okay, eto na. Yung clippings. Okay, paano natin makukuha si clippings, no? So, mag-repair ulit tayo kay Photoshop. Nasaan po ba si Squirtle? Okay, medyo mahirap, no? Nasa part siya nito, no? Or, pwede natin sigurong tingnan sa property. Meron po ba yun sa property? Yung kanyang position. Mukhang wala rin dito, no? So, kailangan talaga nating hulaan kung anong 200 to, ano, sa X. 220. Paano bang numbering nito? Anong position kaya to? 220. Siguro by 5, no? 205 try natin. 205 yung kanyang X. Okay, and then yung kanyang Y. Okay, dito. Ito yung start, no? 205. Then yung Y. Yung Y medyo, ano to, 90 na ba to? Sir, may X and Y po yata sa properties. Hindi, pag nakaselect, wala eh. Ayan po, 209, tsaka 95. Ito na ba yun? 97, 95? Sige, try natin. 200 yung nakalagay dito eh. Ayan, no, 200. Ang layo naman niya kung yan yung 97, 95. Hindi, sir, yung 209, 95. Oo nga. Answer sa kabila. Ang layo ng tingin ko. Sorry. Yan, thank you. Ito pala. Yan. Magduling na ako. Yan, 209.95, no? Yan, thank you sa nakapansin. 209.95. Yan, so pwede pala yun. Nandun pala yun. Yan, so take note yan, ha. So meron yun sa Photoshop. Yan, tingnan natin. Uy, mali. Yun ang nakuha. Si Pokeball. Ang layo naman po nun. Pokeball. Ba't si Pokeball ang nakuha? Ito yung kasunod eh. Okay, anyari po. Anong problema ron? Ito? 0. Teka lang, balikan natin yung presentation. Mukhang then, lalagyan mo siya ng statement. So, lalabas mo siya. clippings. Source is video, yes, ID, the text, radio. Tama ba? Okay, dapat, bakit itong Pokeball yung nandun? Ang layo ng Pokeball. Like if yun, di ba? Pag pinuha natin 110, 0. Ayun, mukhang ito yung kinuha niya, yung clipping. Mukhang nagka-rumble na siya. Yung Pokeball yung nakuha niya kasi yung nilagay natin na ito, no? Sige, try nga natin pagpalitin. $295. Ayun, si Squirtle na. Okay. May ko-correct lang tayo, no? Baliktad. Sorry, baliktad pala sila.
Ayan, napagbaliktad yung SX saka SY, no? Siya yung start clipping. Okay? Yung X and Y na pangalawa rito is kung saan siya ilalagay sa image. Okay? Kaya lang, ayun, doon siya napunta, no? So, ang value nito, dapat pala baliktad. Ayan, sorry. Dapat, ito dito, no? Baliktad sila. Itong 209.95, ito yung clippings. Dito dapat siya. Okay? So, ito, dapat dun sa kabila naman. Kung saan natin siya ipi-place sa canvas. Okay, so try natin. Ito doon. Yan, so try natin. Kaya doon siya napunta eh. Ayan, magkatabi na sila. Ay, lagyan nga natin ng lagyan natin ng comment. So, ito. Yan, ito yung ating image. Ito yung ating clipping. Clipping coordinate, no? Yan, clipping coordinate or core. Yan. Itong 105 and 96, ito yung size. Yan, tama tayo dyan, no? Size. Okay? Okay, size. Yan. Ito yung position. Position sa canvas. Okay, and then itong last na yan, so yan din yung parang size niya, no? Size. Yan, size na lang din, parang hindi nakakalito. Size clip. Ito kasi size ng mismong image yan. Ayan. Ayan, para din na tayo malito, no? Sabi sa inyo, malilito tayo rito eh. Okay, so image, yan yung source natin. Clipping coordinates. Ito yung ating clipping coordinates, no? Kung saan natin siya makikita doon sa ating image. Okay? Size. So, safe na yan. Same lang yan ng ating size sa dulo. Okay? Then, itong position na to, yan yung position on the canvas. Yan. Okay, example pa nga tayo. Para example pa tayo, ano? Sino naman kukuhain natin dito? Try natin yung pinakadulo naman. Ito si Bulbasaur. Try natin si Bulbasaur. Bulbasaur. Yan. Okay, si Bulbasaur. So, alam natin na ito yung clipping coordinates, no? So, yun muna yung uunahin natin sa Photoshop. Nasang part si Bulbasaur. So, ito siya. Yan. So, sa properties, tinan natin para mas madali. Ang position niya is, tama, 524 by 0. Okay? Yan. So, ito na yung papalitan natin dito, no? 524, 0. Okay? Ayan, mali yan naman. Size pala yun. Ito. 524, tapos 0. Yung size niya, okay na tayo dyan, no? Yan. Ano tong 00 na to? Ano po yung 00 na yan? Yan po yung kanyang magiging position sa canvas. Okay? So, paano natin lalagay yan? Tama ba yun yung magiging position niya sa canvas, no? Pangatlo na siya, no? So, 105 yung size ng dalawa. 105 times 3 na. Gawan ko na lang ng
formula. Yung size ito kasi kanina, 105 times 3. Times 2. Ito times 1 no? Yung positioning natin kanina times 1. Ito pala, 110. Ano ba positioning natin? 105, 110 yung sumunod kanina, si Squirtle. Si Squirtle ay 100, 0, tapos 1. So, mag-add tayo ng another 105 dito. I-times 2 ko na lang to. Times 2. Tingnan natin. Yun. Sakto. Ayan. So, gets na ba? Or isa pa? Position. Ang nilagay natin dyan kanina, 110. Parang hindi tayo malito, 110 times 1. Yan. Okay? Ano? Gets na po ba? Or isa pa tayo? Gets na po ba yon? Yung ating draw image? Or isa pa? Yung iba, gets na? Okay, sige, gets na daw nila. Gets nyo na, ha? Kasi may assignment kayo niyan. Gagawa kayo ng ano dyan. Gagawin kayo, no? Nakakamukha niyan. Okay, ano ba yung nandun sa PowerPoint natin? Ayan, ito yung steps, no? So, sundan nyo na lang to. Ayan, ito yung steps sa, ano rin, sa Photoshop. Okay, patterns. Pwede rin po tayo mag-drawing ng patterns, no? Using the create pattern method, no? Ayan. So, ganun din, no? Pwede kayong maglagay ng ano dyan, image, no? Then, yung pattern, repeat. Okay, repeat X and Y. Kung paano siya magre-repeat yung behavior niya, no? Okay? Ay nagre-repeat sa lahat ng sides, no? Yan yon. Pag sa X lang, so ibig sabihin, horizontally lang yan. Pag Y naman, so vertical. Pag no repeat, so walang repeat. Okay? Ito yung example. Yan. Try natin yan, no? So, hanap tayo ng image. Anong, wag muna natin ipag-combine, no? Kasi baka may mas malito tayo. Mag-download na lang tayo ng isang image sprite, no? Yari, yung Apple image sprite. Yan. So, isa lang muna, no? Siguro, ito lang muna, Apple. Yan, save natin yan. Save image. Ito sa drawing image natin. Apple.jpg. GFIF siya. Yung file extension niya. Ayan, so ganun lang din, no? Okay? So, yung fill style niya is basically yung pattern. Okay, di ba colors yung nilalagay natin dyan, no? Okay, so try natin. Hindi ko muna pagsasamahin. I-comment ko na lang muna to. Ayan. Okay, var. Ano nakalagay doon? Yung ating pangalan, no? Kung ano nalagay nyo kay Apple. Ayan, var Apple. Teka. Is equal to new image. Right? Okay. Then, i-prepare natin siya. Okay? Yung source, ano yung source niya? Apple.src is equal to apple.gfif. Yan. Hindi siya JPEG eh. Okay? Yun na, download ko.
And then, yung ating onload, apple dot onload is equal to function. And, okay, then sa loob, yung ating, syempre, yung ating context, no? Ano ba yung nakalagay doon? Nag-create siya ng pattern. Okay, so mag-create din tayo ng pattern. Var pattern is equal to, ano yung nakalagay? Context.create pattern, no? So, context.create pattern. Yan. Double T ba yun? Tama, double T. So, yung source natin is, syempre, yung ating apple. Okay? Tapos yung repeat. So, naka-string siya, no? Yan. Repeat. Then, repeat in all sides. Yan. Next. So, i-drawing natin siya, for example, sa isang rectangle, no? So, context that fill style yung pattern. Okay? And then, context that fill. Yan. So, tatlong lines lang, no? So, let's see. Meron pala tayo yung fill rect, no? Okay. Wala pa nga pa tayong rectangle. Fill rect, no? So, 0, 0. Position 0, 0. Tapos yung height niya, let's say, i-occupy ko yung buong canvas, no? So, canvas, yung width, canvas, dot height. Yan. Para din natin alamin kung ano ba yung size nung ating canvas. Okay? So, refresh, and let's see. Oops, hindi lumabas, no? Naka-react na, Yung sir. spelling po ng rec. Mali po ng ano, sir, spelling. Oo nga. Rec lang pala. Yan. Okay. So, ayan na. Ating canvas, no? Pag X lang, pag gusto nyo sa X lang, repeat X. Yan. Okay. Pag repeat Y, yan, Y lang. Yan, puro ano lang, horizontal, no? Pag gusto mo siyang ibaba, repeat X, kunyari, bababa natin siya, no? Position X, bababa natin. Tama? Or Y. Y pala, Y. So, kunyari, hindi mo alam yung pinakababa, no? Ano ba yung pinagbabasihan natin ng width? Gusto natin siya lagay rito sa part na to. Yung X ang i-increase natin, no? Okay? Try natin 200. Hindi. Okay pala. 200. Gusto natin siya ibaba. Masyado malaki yata yung 200. 100. Yun. Okay, bakit napuputol siya? Yun yung width and height niya, no? Parang nakiklip siya, no? May ibang property ba to? Mawala na siya ibang property, no? Okay, nasa rectangle naman siya. So, parang napuputol, no? Pero sige, yan na muna. Okay, so itong next is filtering an image. So, image data na kasi to, no? Ginagamit to basically sa PHP or sa PHP if you want to load certain image from database, no? Ibig sabihin, yung mismong image yung sinesave sa database, no? Using the image data. Okay? So, skip ko na muna to. Yan, skip ko na muna yan, ha? Sa server to eh. Meron dito. Okay, mukhang wala naman na, no? Yan, so wala na. So, ayan, thank you na tayo. Okay, so ayan na po yung ating lesson, no, for our drawing image, no? So, natuto tayo mag-clip ng image, mag-create ng pattern, okay? Ano pa?
So, ayun lang naman, no? Nakapag-drawing tayo ng image. Pwede nga sila pagsamahin. Try natin pagsamahin. Magkaibang object naman sila. Okay, so let's see kung anong mangyayari. Ayun, natakpan sila Pikachu ron. Ayan. Ayan. So, siguro pwede nating ibaba, no, yung kanilang position. Ito, no, pwede natin sila ibaba. Like, for example, 400. 400 sila. Saan na po sila? Size, position. Pag ibababa pala natin, Y. Yan, sorry. 400. 400. And 400. Yun. So, ayan sila, ha. Mas madaling ibaba, no, yung mga image kaysa sa rectangle na to, ano, sa pattern na yan. Okay, anyway. So, ayan na po yung ating lesson. Okay, may mga question po ba tayo? Paki-raise ang hand kung may mga questions. Raise tayo ng hand kung may questions. Okay, wala naman nag-raise hand, no? So, I hope clear tayo ron, ha? So, may assignment kayo. Post ko na lang, ha? Okay, sige. So, thank you for attending. Wala naman mga question. May question tayo dito.